When it comes to underbone motorcycle, alam natin na may kanya-kanyang representative ang tatlong malalaking motorcycle manufacturer na Yamaha, Honda at Suzuki. Andyan ang Wave 125 FI ng Honda, Fen 115 FI ng Yamaha, at ang bagong Smash 115 FI ng Suzuki na siyang gagawan natin ng topic sa vlog na ito. Pero bago yan ay baka pwede makahingi ng likes bilang suporta sa ating munting channel. Pakihit na rin ang subscribe at notification bell icon kung gusto mo ng mga ganitong klase ng video. Ang Suzuki ay naglabas ng bago nitong moped. Ito ay ang pinakabagong generation na Suzuki Smash RFA Next Edition. Kahit nadala nito ang Next Edition Trail sa pangalan nito, ang motor na ito ay hindi nagdadala ng malaking pagbabago. Halimbawa, gumagamit pa rin ito ng speedometer instrument cluster na may analog system. Bilang karagdagan, para sa mga ilaw, gumagamit pa rin ito ng mga valves at tiyak na hindi LED lights. Hindi lang iyon, ang bagong Suzuki Smash ay gumagamit pa rin ng magnetic lock cover. Ang advantage lang ng motor na ito ay ang underseat compartment na sa sobrang lapad ay makakapaglagay ka ng helmet. Ang natitirang mga detalye at feature ng bagong Suzuki Smash RFA 2023 ay medyo karaniwan pa rin. Sa kabutihang palad, ang disenyo ng moped na ito ay medyo competitive at medyo futuristic. Ang bagong Suzuki Smash 115 FI ay mayroong exact engine displacement na 113 cubic centimeter, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke na may 2 valves. Pagdating naman sa kanyang cooling system, ang bagong Suzuki Smash ay equipped with SOX na ang ibig sabihin ay Suzuki Advanced Lubrication and Cooling System. Mayroon itong double chamber oil pump, ang isa ay high pressure, ang isa naman ay low pressure. Ang high pressure ang siyang nagbubumba, nagbibigay ng daloy ng langis sa crankshaft, connecting rods at valve train para mapanatili ang madulas at smooth na galaw ng mga ito, habang ang low pressure naman ay binumbahan ng langis ang lahat ng sulok magmula baba hanggang sa tuktok ng cylinder head upang mapahupa ang mainit na bahagi ng makina. Sa pamamagitan ng oil at air-cooled combination, ay napapanatili ang tamang temperatura na kinakailangan ng combustion engine upang ang takbo ng motorsiklo ay napapanatili sa magandang kondisyon, at ito ay nakakatulong upang mapahaba pa ang stamina ng motorsiklo sa mahabang biyahe. Punta naman tayo sa kanyang engine performance. Ito ay may maximum power na 8.5 horsepower at 8,000 revolution per minute. Ang kanyang maximum torque naman ay 9 Nm of peak torque at 4,000 revolution per minute. Ang kagandahan sa motor na to ay equipped na ito ng tinatawag na lead technology na ang kahulugan ay light, efficient and powerful. Binobo ito ng tatlong features. Una ay ang light, na ang ibig sabihin ay ang makina ay mas pinagaan at ginawang compact. Upang mabawasan ang ingay at vibration ng engine para maiwasan ang energy loss, nareresulta naman ito sa high combustion efficient. Pangalawa ay ang efficient. Ito ay tumutukoy sa nozzle position dahil ito ay naka-install direct sa combustion chamber, at ito ay tinatawag ni Suzuki na EFI na ang kahulugan ay electronic fuel injection. Sa pamamagitan ng automatic calculation, nakakapag-provide ito ng balancing air at fuel mixture, at ito ay nakakapagbigay ng sapat na lakas habang pinapababa naman ito ang emission at fuel consumptions. Pangatlo ay ang powerful. Ito ay sumasalamin sa bagong disenyo ng engine na mas pinatibay at mas pinalakas, habang pinapabuti naman ito ang overall performance ng motorsiklo. Pag-usapan naman natin ang kanyang engine dimension. Ang Suzuki Smash ay mayroong bore na 51 mm, mayroon naman itong stroke na 54.4 mm with a compression ratio of 9.4:1. Dumako na tayo sa kanyang overall dimensions. Ang Suzuki Smash ay may habang 1,910 mm, may lapad na 690 mm, may taas na 1,085 mm, at mayroon naman itong wheelbase na 1,220 mm, habang ang kanyang ground clearance ay 145 mm, mayroon naman itong seat height na 760 mm. Saktong-sakto lang sa atin mga Pinoy na medyo kinapos sa height. Pagdating naman sa suspension ay naka-telescopic fork sa harap, naka-dual shock absorber naman ang kanyang likuran. Kung mapapansin natin ay terno naman ang color design ng kanyang decal sa kanyang shock, which is kung bibiglain mo talaga siya ng tingin ay napaka-eye-catching ang datingan ng motor na to. Mapunta naman tayo sa kanyang braking system.
Naka-hydraulic single disc brake na ito sa harap at sa likuran ay naka-drum brake. Mayroon naman itong capacity na 8 liters under seat compartment na pwedeng paglagyan ng kapote at iba pang mahahalagang bagay. Punta naman tayo sa sukat ng kanyang gulong. 70 by 90 with 17 mags size sa harap, 80 by 90 with 17-inch mags size naman sa likod. Sa sukat naman ng kanyang gulong ay masasabi natin ng sakto lang ang ganitong sukat sa capacity ng kanyang engine displacement. Punta naman tayo sa kanyang instrument panel. So ang kanyang instrument panel ay naka-traditional pa rin na analog, which is hindi naman big deal para sa akin, as long as nagpapakita ito ng basic information. The same output lang din naman ang analog kung compare natin sa digital. Maybe next upgrade nitong Smash ay doon na nila papalitan into digital. Regarding naman sa kanyang lighting system ay lahat naka-bulb type, mula headlight, tail light at signal light. Regarding naman sa kanyang starting system ay naka-electric at kickstarter ang motorsiklo na to. Fuel tank capacity ay 4.3 liters na kayang umabot ng maximum 244 kilometers kada isang full tank na gasolina. Oil capacity ay 800 ml, pareho lang sa previous model. Pagdating naman sa kanyang mileage, ito ay tumatakbo ng average of 66 km per liter. Hindi na rin masama at masasabi natin na matipid din talaga sa gas consumption ang motor na to. Mayroon naman itong 4-speed manual transmission with top speed of 105 km per hour with its stock gear at pwede pa itong mas tumulin depende sa set ng sprocket combination na i-apply mo. At ang kabuang bigat naman ng motor na to ay 94 kg. Ito ang kagandahan sa motor na to. Dahil bukod sa matipid sa gas, ay medyo magaan lang ang motor na to na kayang i-handle ng hindi lang lalaki na rider, kundi pati babae. Dumako naman tayo sa price tag na Suzuki Smash Fi. Ang price ng Suzuki, kung i-convert natin ito from Thailand money to Philippine peso ay nasa around 71,700 pesos mahigit, at syempre maari pa itong tumaas o bumaba depende sa value-added tax na idadagdag o ibabawas sa motor na to, kung sakaling dadalhin na ito sa Pilipinas. So anong masasabi niyo sa Suzuki Smash 115 Fi? Nagustuhan niyo ba ang specs, features at looks ng motor na to? I-comment niyo lang sa comment section down below. So dito na natin tatapusin ang ating video mga kamoto, at kung bago ka pa lang sa channel ko at hanap mo ay mga ganitong video content ay mag-subscribe ka na sa aking channel. Hit mo na rin ang notification bell icon para lagi kang updated sa aking mga videos. Paki-follow na rin ang ating Facebook page. Maraming salamat at ride safe!